Praise the Lord, praise God, praise Jesus, praise the Holy Spirit, hallelujah. Isang mabiyaya at mapagpala at masaganang pagninilay pong muli sa inyong lahat. Saan man kayo naroon mga kapatid, binabati ko po kayo ng advance Merry Christmas. At nawa, mga kapatid ko, na tayong lahat ay muli pagpalain ni Lord sa ating pagninilay na ito. Ako po naniniwala lagi na ang Panginoon ay nagagalak sa ating ginagawang ito. Kaya mga kapatid, simulan po rin natin, saan man kayo naroon, ano? Saan man kayo naroon, panatag niyo po ang inyong sarili at buksan lamang ninyo ang isipan at puso ninyo at hayaan nyo, mga kapatid, na walang masayang sa ipapahayag ni Lord sa ating lahat. Ako po'y daluyan lamang ng kanyang mensahe na ipinahatid sa atin. Amen po? Kaya tayo po'y magnilay ng buong puso, buong presensya sa Kanya. Okay? Simulan natin to sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amang banal, amang makapangyarihan sa lahat, o Diyos na dakila sa lahat. Diyos na nagmahal sa amin ng tunay at wagas. Kami po'y nagpapasalamat sa walang sawa mo, Panginoon, na pag-akay sa amin sa liwanag, pagpapalago ng aming pananampalataya at relasyon namin sa iyo. Kaya naman muli, sinasamo namin, Panginoon, ano man ang nakikita mong karumihan namin, o Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagmamakaawa kami sa pamamagitan ng dugo ni Jesus ay linisin kami at paging dapatin, Panginoon, sa mga biyaya mong inihanda uli ngayon. Nananalig po kami, Panginoon, na ikinalulugod mo itong aming pagsusumikap na kami malapit sa iyo, Panginoon. Maunawaan namin ang kalooban mo at muli inaangkin po namin, Panginoon, lahat ng makikipagnilay ngayon, makikipag-isa sa amin, Panginoon, ay iyo pong i-bless. Pati yung tubig ay pagpapalain mo, maging instrumento mo, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong pagpapala, Panginoon, kagalingan sa mga may karamdaman at kapayapaan sa wala nito, Panginoon. Lord, ang mga may karamdaman sa pagkikinig pa lamang ay mga sisigaling na, o Diyos, at ang mga suliranin o kahilingan ng aking mga kapatid, Panginoon, saan man sila naroon, at sa ibang bansa man, o narito sa Pilipinas, aabutin mo ng masagana mong biyaya at habag. Ito po'y muli aming hiniling at pinasasalamatan na ngayon, inaangkin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, na iyong Panginoon at tagapagligtas, na kaysa mo naghahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Okay. Muli, isang mabiyayang araw sa inyo lahat. Saan man kayo naroon? Hindi ko po may isa-isa ang lahat ng walang sawa na nakikipag-isa. Ang Diyos naman na nakakakilala sa inyo. Di ko man kayo mabanggit isa-isa. Ang Panginoon naman ay higit na may magagawa kaysa sa akin. Ano po? Para sa inyong kabutihan. Okay. Gusto ko pong i-share sa inyo itong John chapter 3 verse 16. Ano? Alam kong napakaraming ulit na ninyong nabasa, narinig ito, pero tandaan po natin, laging sariwa ang salita ng Diyos. Amen po? Okay, sabi dito, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Praise the Lord, praise God. Okay, gusto ko pong pamagatan ito na God's three amazing graces found or in John chapter 3 verse 16. Okay. God's three amazing graces. Yan. Yan po ang ako'y naniniwala na talagang bubuhos ang amazing graces ngayong oras na ito, ngayong sandaling ito sa lahat na makikipagnilay. At kahit pa doon sa mga pag-sharean nyo or doon sa mag-review later on, kahit sa YouTube, ako'y naniniwala, same graces pa rin ang dadaloy. Amen? Because God, ang Diyos ay wala pong pinipili. Tandaan po natin, amen po, siya'y laging tapat at siya'y laging
generous. Amen? Okay. So, ano bang ibig sabihin ng grace? Yan, maunawaan natin anong ibig sabihin ng grace o gracia, sa Tagalog o sa Espanyol, gracia. Wala pong eksakto kasing Tagalog sa grace. Pero ang ibig sabihin po niya ni unmerited favor. Ibig sabihin ay we are getting what we don't deserve. Ang ibig sabihin niya ang ibig sabihin po yung tatanggapin natin hindi tayo karapat-dapat. Hindi karapat-dapat. Yun po ang grasya. Paano ba yun? Ganito po yan. Halimbawa, mayroong isang mayaman, isang napakabuting tao, mayaman, mapagkawang gawa, mabait sa kanyang mga empleyado, sa kanyang mga tauhan, kumuha ng isang driver. Yan. Itong mayaman na ito ay wala siyang anak at bago pa lang sila nagsisimula. Actually, medyo bata pa, bagong kasal. Ngayon ay may sarili na sambahay at of course, mayroon sa sasakyan at kumuha siya ng driver para ipagmaneho siya sa araw-araw na kanyang lakad. Amen po? Okay. Ngayon, tumagal, napakabuti niya talagang halos itinuring na niya na hindi iba yung driver niya. Hindi na iba sa kanila, kaya doon na rin na tumutulog, doon sa kanyang bahay, doon na rin kung anong kinakain ng kanyang nilang mag-asawa, ayun din ang kinakain ng kanyang driver. Okay, mga kapatid. Ngayon, naging talagang kampante yung dalawa, talagang kumbaga sa ay panatag na ang kalooban nila doon sa kanyang driver. At talagang hindi na nga tinuring na iba. Ngayon, nung tumagal-tagal na mga kapatid, natukso itong driver na ito. Dala ng kanyang pangangailangan, siguro at ambisyon sa buhay, kawalang kakontentuhan. Alam niyo ang ginawa? Isang hating gabi, ang ginawa ng driver ay pinasok yung kwarto ng mag-asawa at ang ginawa ay ginapos yung mag-asawa at hinalugog lahat ang kayamanan na nakatago doon, yung mga alahas at lahat ng mga itinabing pera doon sa kwarto ng mag-asawa. Napakalaking halaga at napakaraming alahas o kayamanan yung nakuha ng driver, mga kapatid. But sapagkat yung driver naman ang ginawa, ang driver ay hindi nila na masyado nakilala sapagkat naka-bonnet, nag-disguise talaga, mga kapatid, kaya nagtalokbong ng muka, talagang mahirap makilala. Amen? So, nakuha lahat ang kayamanan. At hindi nila talaga nakilala. Kaya, hindi pa rin nagbago ang tingin nila doon sa driver. Pero later on, nung pag-aralan ng mga pulisya, ng mga pulis ang CCTV, ay na-identify later on kung sino ang salarin, ang nagnakaw ng kanilang mga kayamanan, yun ang loob sa kanila. At nalungkot, of course, yung mayaman, yung kanyang amo, do sa driver, kung bakit nagawa yon. Alam nyo, mga kapatid ko sa Panginoon, so hindi kakayaning mabayaran nung driver at talagang sobra yung ginawa nung driver sa kanila, kaya talagang ang magiging hatol is mabigat, mga kapatid, sapagkat parang may pagtatangkapang patayin, Pero nagmakaawa po yung driver. Nagmakaawa yung driver. At alam ninyo, nung magmakaawa siya, maglumuhod, maglupasay doon sa harapan, humingi ng tawad, humingi ng awa doon sa kanyang amo, pinatawad po siya ng amo. Hindi na ipinakulong. Mga kapatid, ang tawag po doon sa ganung eksena, ang tawag po doon ay mercy o awa. Awa. Hindi po yun ang grasya. Ang grasya po ay ganito. Pagkalipas ng ilang araw ay ipinatawag uli noong mayaman yung driver. Hindi para ipag-drive, kundi para ipamahala sa kanya ang marami niyang negosyo. Ipagkatiwala sa kanya
na siya ang magmamanage ng marami niyang negosyo. Mga kapatid, tingnan nyo. Yun po ang tawag doon, instead ng parusahan, pinatawad, ipinromote pa. Ang tawag po doon, grace. Yun ang grace. Unmerited favor. Unmerited favor. Hindi karapat-dapat na pabor. Hindi deserving na pabor. Hindi ibig sabihin, ang deserving siya ay ang parusahan, ang makulong na matagal na panahon. Di ba? Yun ang deserving siya. Pero pinatawad siya dahil sa pagmamakaawa niya, ang tawag doon mercy o habag o awa. Pero noong siya'y pamahalain ng mga negosyo ng mayaman, ng kanyang amo, ang tawag po dyan ay grace, gracia. Okay. So nawa nakita nyo ang pagkakaiba ng grace at saka mercy. Amen po? Yun po yun. So, mga kapatid, itong nasa John chapter 3 verse 16 na tatlong amazing graces, katulad ng sinabi ko po sa inyo, ito yung grasya ng Diyos. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit ipinagkakaloob at ipagkakaloob pa ng Diyos sa atin. Amen? Okay, ito. Ano yon? Ito. Unang-una, yung sabi doon sa ating binasa, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Yan po ang unang grace. Yung the love of God. Yung pag-ibig ng Diyos. Yung inibig niya ang hindi karapat-dapat ibigin. Amen. Okay. Bakit? Tingnan nyo, pakinggan nyo mabuti. Bakit hindi karapat-dapat ibigin ng tao and yet inibig? That is grace. Yan ay grasya. We don't deserve to be loved by an almighty God. We don't deserve. Tandaan po natin, hindi tayo karapat-dapat. But, minahal tayo po ng sobra. Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Sabi nga, gayon na lamang ang pag-ibig. For God so loved the world. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Okay. Ano itong pag-ibig na ito na hindi tayo deserving? Hindi tayo karapat-dapat mahalin. Ito, yung tinatawag na unconditional love. Yung mahal niya tayo kahit na. Kahit na. Ibig sabihin, kahit sino pa man tayo, kahit gaano tayo, kahit hindi tayo karapat-dapat ibigin, inibig niya tayo ng totoo. Dalisay. Unconditional. Hindi niya sinabing, pag ako'y inibig niyo, iibigin ko kayo. Hindi. Kahit hindi natin siya ibigin, iniibig pa rin tayo. Kahit hindi natin siya sinusunod, iniibig pa rin tayo. We don't deserve. Hindi tayo karapat-dapat ibigin, pero iniibig tayo ng Diyos. Isa pa ay ito. Kaya amazing grace ito sapagkat ang pag-ibig niya ay unchanging. Hindi nagbabago. Kahit tayo pabago-bago. Hindi nagbabago ang Panginoon. Ganun pa rin. Kung paano niya tayo minahal noon, minamahal pa rin ngayon at mamahalin pa rin bukas. Amen? At pangatlo, kung bakit amazing ito. Hindi tayo karapat-dapat kahanga-hanga. Ang ibig sabihin ng amazing, kamangha-mangha na pag-ibig, the amazing love of God, ay ang pag-ibig niya everlasting. Everlasting hanggang sa kabilang buhay. Ang pagmamahal ng Panginoon. Ang kanyang pag-ibig ay hindi napuputol, hindi nagbabago, walang kondisyon. It is an amazing love. Kuha niyo mga kapatid, yun. Kaya sabi nga doon sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ay sino bakit hindi deserving tayo na ibigin ng ganito? Bakit hindi tayo karapat-dapat na ibigin ng walang kondisyon, hindi nagbabago, at panghabang panahon? Bakit hindi tayo deserving? Bakit hindi tayo karapat-dapat? Sapagkat una, napakalayo ng agwat ng tao sa Diyos. Ng pagkakauri, yung uri. Ang Diyos ay manlilikha, tayo nilikha lang. Hindi lang tayo nilikha lang, kundi napakaliliit nating mga nilikha. Para lamang tayo mga alabok, kung ihahambing sa mga planeta, araw at bituin, na nasa kalawakan, para lamang tayong alabok. So, tingnan nyo, kayo ba iibig sa napakaliit na bagay yung halos hindi mo makita? Ngunit ganyan tayo inibig ng Diyos. Amen?
Oh, napakaliliit nating creature. Oh, ihambing nyo ang sarili nyo sa planeta natin. Di ba? Para lamang tayong alabo. Oh, lalo na kung ihambing pa natin doon sa mga napakalalaking bituin sa kalangitan. Kala nga lang natin maliliit yung bituin. Sobra pong lalaki niyan. Pinakamaliit dyan yung araw. Kaya yung araw, sobrang laki kaysa ating planeta. Umiikot lamang yung planeta natin sa, nagre-revolve lang yan sa araw. Amen? So, isa pa, mga kapatid, kung bakit hindi tayo deserving na ibigin? Because tayo'y kaaway ng Diyos. Bakit tayo naging kaaway? Sapagkat ang sinunod natin ang demonyo. Bakit? Kasi anumang kaliklitan kasalanan natin, yan ay pagsunod, pagtalikod sa Diyos, pagsunod naman sa demonyo. Yung mag-isip ka lang ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. Sino sinusunod mo na? Ang sinunod na natin ay ang gusto ng demonyo, mag-isip tayo ng masama. Mag-isip tayo ng mali. Kuha nyo? Lalo na kung magsalita. Lalo na kung kumilos pa at gumawa. Kahit nga wala kang ginagawa pwede kang magkasala. Paano? Yung isang bagay na alam mong tama, alam mong mabuti, pero hindi natin ginawa, kasalanan na yan. Sabi sa James chapter 4 verse 17, isang bagay na mabuti, kaya naman natin gawin, pero hindi natin ginawa, kasalanan yan. Tingnan nyo, di ang dami nating kasalanan. Ang gusto ng demonyo, huwag kang gagawa ng mabuti. Kahit hindi ka gumawa ng masama, huwag ka lang gumawa ng mabuti. Kuha nyo, nasa panig ka na rin ng diablo. Nasa panig ka rin na rin ng demonyo. Hindi ka gumawa ng masama yun, pero hindi ka gumawa ng mabuti. Kuha nyo, mga kapatid ko sa Panginoon. Yun po yun. So, nagiging tayo kaaway ng Diyos sapagkat ang kinampihan natin, ang sinunod natin ay yung gusto ng diablo. Kaya hindi tayo karapat-dapat doon sa amazing grace ni Lord, yung amazing love niya. Ano yun? Isa pa. Kahit ang Diyos kasi maligaya kahit walang tao. Maligaya siya kahit walang tao. So, bakit pa niya iibigin tayo? Di ba karaniwan, kaya tayo umiibig para tayo ibigin din? Karaniwan yan, normal yan. Kaya natin iniibig ang isang tao dahil gusto rin natin na ibigin tayo. Kaya minsan, kapag hindi tayo iniibig, hindi na rin natin iniibig. Di ba? Ganun ang normal. Ganun ang pangkaraniwan. So, pero tayo, tingnan nyo, kaya nga amazing, iniibig niya tayo kahit maligaya na siya. Kuha niyo mga kapatid ko sa Panginoon, maligaya na siya Ano pang hahanapin niya? Kompleto na siya. Nag-uumapaw pa nga because His love. Kuha niyo mga kapatid. So, kaya amazing grace yon sapagkat yung pag-ibig niya hindi tayo karapat-dapat. Pero ang tindi ng iniukol niyang pag-ibig sa atin. Kaya talagang amazing grace. Kamanghamanghang grasya o biyaya ng Diyos. Pangalawa, ito. Yung the gift of God. The amazing gift of God. Ano yung amazing gift of God? Ito yon. Sabi doon sa ating binasa, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak. Ibinigay. Gift. Isang napaka-amazing na regalo. Kahanga-hanga, kamanghamanghang regalo. Bakit kamanghamanga? Unang-una, sapagkat si Jesus is priceless. Yung ibinigay ng Ama ay walang katumbas na presyo, halaga. Amen. Kuha nyo? Priceless. Wala kayo tutumbas sa pera dyan. Wala kayo tutumbas kahit buong mundo, hindi kayang tumbasan ng halaga ng Panginoong Yesus. And yet, ipinagkaloob niya sa atin. Isa pa, ito lamang yung regalong hindi nagbabago. Sabi nga sa Hebrews chapter 13, verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Amen? Aling regalo ang hindi nagbabago? Lahat ng regalo nagbabago. Naluluma, nasisira, nawawala. At si Jesus, ang amazing grace of God,
Bakit? Sapagkat si Jesus lamang yung answer to all our needs. Siya yung katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng ating kailangan ay si Jesus. Si Jesus ang makapagpupuno. Totoo po yun. Pag pinagnilayan nyo si Jesus, tingnan nyo lang sabi, ano man ang hiningi nyo sa Ama sa pamamagitan ko ay ipagkakaloob. Tingnan nyo, di ba? Walang limit. Kaya anong hingin mo? Hihingin ka ng proteksyon, hihingin ka ng pang-araw-araw, na pangangailangan, whatever na kailangan natin. Through Jesus. Dahil ibinigay niya sa Jesus, sabi niya, no one comes to the Father except through me. So, siya ang daan natin para makuha natin, ma-avail natin yung lahat ng biyaya o suporta o ayuda ng Diyos para tayo ay mabuhay na maayos. Amen. Yung pang-araw-araw natin. Yung pang-araw-araw natin na pangangailangan, pagkain, damit, tirahan, whatever man yan. Through Jesus, mahihingi natin sa Ama. So, Jesus is the answer to all our needs. Kuha nyo mga kapatid. Anong regalo ang tatanggapin natin na kayang sagutin ang lahat ng ating pangangailangan? Wala. Si Jesus lang. At ipinagkaloob sa atin niya ng Ama 2,000 years ago. Kaya lang, nakakalungkot, marami pa rin hindi. Amen? At ang pinakang kailangan natin ay kaligtasan. Buhay na walang hanggan. Kuha nyo? Yun ang pinakang kailangan natin kasi sayaw natin sa gusto. Time will come. Babawiin ang ating pahiram na buhay. Amen? At haharap tayo sa paghuhukom. Haharap tayo. Kaya naniniwala man tayo o hindi na tayo ay hahatulan, magaganap pa rin yung paghahatol. Ngunit, yung mga tumanggap kay Jesus do sa regalo, na hindi tayo karapat-dapat regaluhan, ngunit niregaluhan tayo at ang tindi ng regalo niya, walang katumbas na salapi, walang katumbas na halaga, hindi nagbabago, at kasagutan sa lahat ng ating pangangailangan pang-araw-araw, protection araw-araw, at kaligtasan, salvation, si Jesus. Kuha nyo? Yun ang lahat ng... Ngayon, bakit hindi tayo karapat-dapat dyan? Unang-una. Nabigyan ng regalong yan? Unang-una, kaya hindi tayo karapat-dapat. Kaya nga amazing grace yan eh. Hindi karapat-dapat tayo, pero binigyan niya tayo ng regalo, kaya amazing. Hindi kayang magregalo ng katulad ng regalo niya. Masarap magregalo doon sa kaya ka ring regaluhan ng noong iriregalo mo o higit pa. 'Di ba? Minsan tayo nagre-regalo, masarap regaluhan yung alam mo na kaya kang regaluhan ng ng kapantay ng iniregalo mo o mas masarap kapag higit pang ireregalo sa iyo. Tama? Yung gagantihan ka ba ng higit pa? Ay tayo, kaya ba nating regaluhan ang ating Ama ng katulad ni Jesus? Wala. Hindi natin kayang suklian yun. Kaya amazing grace eh. Pangalawa, kaaway pa nga tayo ng Diyos, regaluhan. Aba, kaya nga hindi tayo karapat-dapat. Kasi, ikaw ba nagre-regalo sa kaaway mo? Yung minakita ko, nagregalo, mga kapatid sa kaaway. Aba, ay laso ng iniregalo. Di ba? Pampasabog. Granada yung iniregalo doon sa kaaway. Tingnan nyo, di ba? Yan sa mga pelikula, iniregaluhan ng lechon, tapos, ang laman pala ng lechon, pampasabog. Tingnan mo, doon sa birthday. Ganon, di ba? Bakit? Kaaway tayo naging kaaway ng Diyos kasi nga, kumampi tayo sa diablo. Sinunod natin ng demonyo. Kung ano yung gusto ng demonyo, yung pinagagawa ng demonyo, ginawa natin. Sino bang taong hindi nagkasala? Sino bang taong hindi gumawa ng labag sa kalooban ng Diyos? Lahat naman tayo, tama?
O, so naging kaaway tayo ng Diyos. Sabi sa Ephesians, kayo ay mga kaaway ng Diyos nung hindi pa kayo tumatanggap kay Jesus. Amen? Pangatlo, kaya tayo hindi, malayong malayo sa mga katangian ng Diyos. Tayo malayong malayo eh. Di ba mas masarap regaluhan yung undeserving na regaluhan yung pareho kayong teacher, di ba? Pareho kayong kilala, di ba? Pareho kayong nagpapakinabangan, pero magkaugali kayo, kaibigan mo, amen, kapamilya, kuha nyo, kapuso, kapatid, di ba? Yung madaling regaluhan nyo kasi kaparehas mo lang eh. Tayo, malayong-malayo ang katangian natin sa Diyos. Nako, malayong-malayo. Lahat ng napakamakapangyarihan ng Diyos. Walang imposible sa Diyos. Napakalaki ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Kapag-aari niya ng lahat. Amen? Napakabanal ng Diyos. Napakatapat ng Diyos. Wala siyang kapantay. Wala siyang katulad. And yet, niregaluhan tayo. At ang tindi pa nung iniregalo niya. Si Jesus. Si Jesus. Amen? Ang bugtong niyang anak. Kaya, mga kapatid ko, kaya nga amazing grace yan eh. Yung regalo, amazing grace, amazing gift ni God sa atin. Amen? Sana naman, yung amazing gift na yan, mga kapatid, tanggapin na natin ng buong buo. Baka naman, madali ang manood dito, madali ang, oo nga, amen, amen, amen. Pero mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, kahit hindi ka mag-amen, tanggapin mo lang itong mensaheng ito at isabuhay. Tanggapin talaga natin si Jesus bilang regalo sa atin. Sino ba tayo para regaluhan ng ganito? Kaya lang talagang napakadakila ng Diyos, kaya ang kanyang, amazing talaga ang Diyos, kaya amazing din ang kanyang regalo sa atin, si Jesus. At pangatlo, kaya na amazing grace ay ito. Yung amazing covenant of God. Yung kanyang tipan o kanyang pangako o kanyang kasunduan. Ano yung sinabi doon? Ito, sabi, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba? Sa dyan, yung isang verse lang na yan, tingnan nyo, grabe, ang laman. Kung ano mga kapatid ko sa Panginoon, sabi, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang, ito yung amazing covenant, amazing deal, amazing kasunduan, amazing pangako. Ano yan? Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Grabe yung pangako na yon. Kapag daw tayo sumampalataya, ay ibibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Pag sumampalataya tayo kay Jesus na kanyang regalo, ibig sabihin, tinanggap natin siya ng buong buo sa atin, ng regalo niya. Ang kapalit niyan, buhay na walang hanggan. Ay, ano yung buhay na walang hanggan na yan? Ay, naku mga kapatid ko sa Panginoon. Okay, pakinggan po natin Ang buhay na walang hanggan ay, ito yung walang hanggang kaligayahan. Kayo, nakaranas na ba na kayo ng walang hanggang kaligayahan? Ako, 1 taon na lang, 60 anyos na. Pero hindi pa ako nakakaranas ng walang hanggang kaligayahan. Nakaranas ako ng kaligayahang matagal-tagal, mga kapatid. Pero yung walang hanggan, yung mula ng isilang kayo, maligaya ka na? Wala. At saka, kahit na yung buo mong buhay, maging maligaya, mga kapatid, napuputol pa rin. Kasi mamamatay tayo eh. Amen. Pero ito, na ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, ito yung everlasting life with God. Yung makakapiling natin ang Diyos ng walang hanggan at walang hanggan din ang kaligayahan. Amen po. Mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Okay, tingnan nyo. Bakit ito amazing? Tingnan nyo. Alam nyo kung bakit? Yung covenant niya, yung kasunduan niya yan, na kapag tayo sumampalataya sa Panginoong Yesus ay
pagkakalooban naman ng tayo ng buhay na walang hanggan o walang hanggang kaligayahan? Oh. Ito, kasi, tingnan nyo, di ba karaniwan ang deal, parehas? Amen? Halimbawa, magbebenta ako ng, makikipagkasundo ako sa iyo. Ibebenta mo sa akin yung bahay mo. Halimbawa, ang worth nun ay 2 million ang worth. Oh, bibigyan kita ng 2 million. Oh, di ba? Ibig sabihin, tayo ay just or fair. Tama? Oh, pero dito sa dito sa kasunduang ito, unfair. Bakit? Ang pabor ay sa tao lang. Amen? Pero mo, sasampalataya ka lang, and then, ang ibibigay sa iyo, walang hanggang kaligayahan, walang kahulilip na kaligayahan, walang putol, forever, na maligaya ka. Ang gagawin mo lang, sasampalataya ka. Wow! Di ba? Hindi yata fair yon. At talagang hindi fair. Amen? Okay, maliwanag po ba? Kakalimutan na niya kakalimutan na yung ating mga pagkakasala, yung ating mga sablay, yung ating mga ginawang kasalanan. Gaano man karami yan. Kasi rumimaman tayo ng burak, lilinisin tayo ng Panginoon, kakalimutan na niya yung ating mga kasalanan na nagawa. Tapos, ang ibibigay sa iyo, buhay na walang hanggan, na talagang sobrang ligaya mo. Oh. Makikinig po ba kayo? Oh. Kaya ako talagang itong pinagsisikapan ko, talagang mapatunayan sa Panginoon na sumampalataya talaga ako sa Kanya. Alam nyo kasi kapag sumampalataya ka sa Kanya, nandun na yung lubos na pagtitiwala. Yung hindi ka nang kinakabahan sa kinabukasan mo, sa kakainin mo, sa mga kakailanganin mo. Kasi ganun ang sumasampalataya eh. Ipinauubaya mo na ang iyong buhay sa Diyos. Sunod-sunuran ka na. Yun ang palatandaan kasi na ikaw ay talagang sumampalataya. Kasi Panginoon na tagapagligtas eh. Pag sinabing Panginoon, sunod-sunuran ka na sa gusto ng Panginoon. Kasi alam mong ang ipagagawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka mapapasama kasi nga may pananampalataya ka. Amen? Oh, lagi may isipin, ang kapalit naman ito ay buhay na walang hanggan, walang kahulilip na kaligayahan. Oh, that is faith. Amen? Oh, sabi doon, isa pa, ito. Kaya matindi to, amazing covenant ito eh. Ano yun? Sabi niya, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan basta sumampalataya. Ay ano itong deal na ito? Sabi doon. Ito yung pinakamahalaga sa lahat ng tao. Oh, ito yung lahat-lahat eh. Di ba sabi sa Matthew chapter 16 verse 26, sabi doon eh, anong mapapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang kapalit naman ito ay ang kanyang kaluluwa. Amen? Ay ngayon, inaalok tayo. Binibigyan tayo ng deal ng Panginoon. Sabi na, sumampalataya ka. Higit din sa kayamanan ng buong mundo ang ibibigay ko sa iyo. Ang buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang katapusan, sa piling ko, walang kahulilip na ligaya, walang kahulilip na kapayapaan. Amen? Oh, kuhan niyo mga kapatid ko sa Panginoon. Oh, so, kaya amazing covenant ito eh. Amazing deal, amazing kasunduan, amazing promise ni Lord. Oh. Eto, mga kapatid, kasi ang ibig sabihin ng covenant, kasunduan, tipanan. Oh, kasunduan, deal. Amen po, nakipag-deal ang Panginoon. Sumumpalataya kayo sa aking anak na si Jesus at bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan, na wala nang hirap, wala nang pagod, wala nang takot, wala nang pangamba, wala nang kaguluhan, pawang kapayapaan, pawang kaligayahan, pawang kagalakan. Sipin mo yun? Yung lumigaya lang tayo ng 1 linggo eh, hindi na natin malimutan eh, di ba? Yung 1 linggo lang na straight, na ang saya-saya natin, araw-araw ang saya-saya. Ewan ko kung may nakaranas ng gano'n na araw-araw humahalakak. Meron yung mga nabaliw na ano. Amen? Pero yung normal, wala namang gano'n na maghapon kang tumatawa, maghapon kang ang saya-saya na sa loob ng 1 linggo o 1 buwan. Ito, forever. Di ba? Kaya nga, hindi fair eh. Hindi fair.
Kasi ang gagawin lang natin, sasampalataya kay Jesus, tatanggapin si Jesus ng buong-buo sa ating buhay bilang Panginoon tagapagligtas, and then ang kapalit noon, walang hanggang kaligayahan, walang hanggang kapayapaan. Wow! Hindi ba amazing yan? Sobrang amazing yan. Sobrang kanganga, sobrang kamangha-mangha. Oh. At higit sa lahat nga ay ano nga mapapalangan ng tao kung halimbawa yumamang ka nga dito, lahat dito nakamtan mo na, lahat ng pangarap mo nakamtan mo. Tapos darating ang punto na babawian ka ng buhay, sa impyerno ka naman. Walang kabuluhan yon. Amen? Oh. Kaya ito ang inspirasyon ko lagi. Hindi ko mamakamtan yung mga pangarap ko, yung mga katulad ng ginugusto ng iba. I don't care. Basta, ang sinisigurado ko, kasi time will come. Time will come. Mga kapatid, tandaan natin, ito na naman, Pasko na naman po. Ipapaalala na naman sa atin ng Panginoon, mayroon siyang regalo at mayroon siyang deal. Ang regalo niya si Jesus. Kaya ipagdiriwang na naman ng sangkakristyanuhan sa buong mundo ang pagsilang ni Jesus. Maraming Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Amen? Pero tandaan natin, mga kapatid, patuloy iniaalok ng Ama ang kanyang anak. Tanggapin niyo siya, tanggapin niyo siya, tanggapin niyo siya ng buong buo bilang Panginoon tagapagligtas. Sapagkat ako'y may deal. Regalo ko siya sa inyo. Ang deal ko, pag tinanggap niyo siya, ay bibigyan ko naman kayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Buhay na walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kagalakan, walang hanggang kaligayahan. Amen? Sabi ng isa, paulit-ulit naman si Brother Ding, maganda yung inuulit-ulit para tumiti mo sa isipan, para pahalagahan natin. Sa katotohanan lang ilang beses na bang ipinagdiriwang yung Pasko, pero ang tanong, gano'n na ba, lahat ba na nagdiriwang niya, tinanggap na talaga ng lubusan si Jesus? Ay, nako. Ay, merong iba nga, kapaskuhan, gumagawa ng kasalanan At marami yan. Tingnan nyo. So, sinasayang. Okay. Kaya amazing grace yan kasapagkat ibibigay pa ang sapat na pananampalataya para lang makatupad ang tao sa kasunduan. Tingnan nyo ang kasunduan ng Panginoon, kaya amazing covenant yan amazing na kasunduan ang kasunduan doon, sumampalataya ka at bibigyan ka. Amen? Yun lang ang gawin mo, kaya unfair sasampalataya ka and then bibigyan ka ng antindi na kapalit, buhay na walang hanggan. Pangalawa, mga kapatid, yung ibibigay sa iyo, yung pang pinakamahalaga na dapat nating makamtan. Yun ang pinakamahalaga sa lahat-lahat ng pwedeng makamtan ng tao. Yun ang pinakamahalaga. Pangatlo, yung pananampalataya na kondisyon para tayo ay makamtan natin yung deal ng Panginoon, ay ang Diyos pa rin na magbibigay ng faith, ng pananampalataya. Ang Diyos pa rin na magbibigay. Diyos pa rin ang tutulong sa atin para tayo sumampalataya. Grabe! Hindi ba amazing grace yun? Amen? Kaya nga sabi ng mga apostol, sabi, dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, talagang yung pananampalataya, grasya din ng Diyos What an amazing grace talaga. Sobra-sobra, ang tao nabibigyan. Kaya amazing yan. Kasi hindi naman deserving talaga ang tao. Bakit? Kasi ang deserve tayo, mapunta sa impyerno. Yun, doon tayo deserve. Ibig sabihin, yun ang karapat-dapat sa atin. Kasi lahat tayo nagkasala. Lahat tayo pumanig sumunod sa demonyo. Amen? Sinakta natin ang Diyos, binaliwala natin ang Diyos, tinalikuran natin ang Diyos. Amen? Hindi natin pinahaligahan ang dapat na pagpapahalaga ang Diyos. Kaya hindi tayo deserving. Amen? Deserve tayo sa impyerno, kasama ng mga demonyo. Kaya nga, amazing grace, kasi hindi nga tayo masama dahil nga doon sa amazing covenant na yon. Amen? At, tatanda natin, kung hindi man tayo makipag-deal sa Panginoon, hindi natin tanggapin yung deal. Ayoko sumampalataya. Tatandaan natin, iaalok pa rin ng Panginoon yan. Hindi dahil kailangan kanya. Tandaan natin, ang langit ay langit kahit wala ka, kahit wala ako.
Amen? Langit pa rin yun. Magiging hindi mababago yung langit, walang hanggang kapayapaan, walang hanggang kaligayahan, kahit na wala ka doon at wala rin ako doon. So, yung napaka ano natin, ang tawag doon, hindi na tayo mag-iisip niyan kung hindi natin tatanggapin yung deal na yon. Kuha niyo mga kapatid, nawa. Dear brothers and sisters, naunawaan po natin yung the three amazing graces of God sa John chapter 3 verse 16. Una, yung kanyang amazing love para sa atin. Pangalawa, yung amazing gift niya, si Jesus. Pangatlo, the amazing deal or the amazing covenant. Yung sumampalataya ka lang, pakita mo sa iyong buhay na ikisumasampalataya, ibig sabihin, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, sumampalataya kang siya ang tagapagligtas, siya ang ating Panginoon. Patunayan natin sa pamamagitan ng pagsunod, sa pamamagitan ng pagtitiwala ng lubos sa Panginoong Yesus. At there you are. Kikita-kita tayo sa langit sa tamang panahon. Amen? Sa takdang panahon. Amen? Kaya, kapag sigurado mo tinanggap mo na si Jesus, hindi ka matatakot kung anong mangyayari sa kinabukasan. Hindi ka mo katatakotin yung kamatayan o yung mga ibinabalitan kung ano-anong nakakatakot. Hindi ka matatakot. Because alam mo, mayroong naghihintay na walang kahulilip na kaligayahan, walang kapantay na kapayapaan, walang kapantay na kagalakan, sapagkat kasama mo ang pinagmumula nito, ang Diyos. Diyos lamang. Amen? Okay? Tayo po'y dudulog sa Panginoon. Manalig tayo na ang Panginoon ay muling nalugod sa atin. O ihanda niyo po yung mga tubig niyo, no? Sapagkat muli ang Panginoon ay kikilos at magpapala sa atin. Amen po. Tapat po ang Panginoon. Ang kailangan lang natin lagi ay manalig, sumampalataya. Amen po. Let us welcome the Holy Spirit na itanim ng Panginoon sa ating puso ang kanyang mensahe. Pahalagahan natin ito sa buhay natin araw-araw. Huwag natin sayangin yung the three amazing graces of God. Lalo na yung pag-ibig niya. Mahal niya tayo. Sabi nga sa Bible, kung ang aking anak ay naipagkaloob ko sa inyo, ano pa bang ipagkakait ko sa inyo? Because of love. Because of love. Sinabi ng Panginoon yan. For God so loved the world that He gave His only Son. Ganyan na lamang pag-ibig niyo sa atin. Huwag niyong isipin na walang nagmamahal sa inyo. Mayroon pong isang matinding nagmamahal sa atin. Huwag niyong iisipin na nag-iisa kayo, pinabayaan na kayo, mayroong mga taong umaayaw sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Mayroon Diyos na nagmamahal sa atin. Lumapit tayo sa Kanya ng buong buo, ang pananampalataya. Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataong nag-aalinlangan kami sa pag-ibig mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga sandali na sinusumbatan ka namin, nagre-reklamo kami sa iyo, tinatanong ka namin, pinagdududahan namin ang katapatan mo, ang kapangyarihan mo, ang pagmamahal mo, ang presensya mo. Patawarin mo kami, Panginoon. Lalo na sa mga pagkakataon, O Diyos, na kahit alam na naming mali, ginagawa pa rin namin. Kahit alam namin, Panginoon, hindi mo kalooban, ginagawa pa rin namin. Lord, sa mga pagkakataon, Panginoon, natakot kaming gawin ang tama. Natakot kaming gawin kung ano ang matuwid at kalugod-lugod sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon. Kahabagan mo po kaming lahat, Lord. Lord, lalo sa mga pagkakataong natalo kami ng aming mga kahinaan. Please, O God, igawad mo nawa sa amin, Panginoon, ang kapatawaran mo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Alang-alang, Panginoon, sa iyong mga pangako, alang-alang sa iyong mga salita, alang-alang, Panginoon, sa aming pananampalataya ngayon. At sa mga sandaling ito, Panginoon, Lord, mula sa aming puso, amin pong sinasabi sa inyo, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang Panginoong tagapagligtas.
Manahan ka sa aming puso. Mula ngayon, papanatag po namin ang aming kalooban, sapagkat alam namin mayroong magliligtas sa amin, sapagkat tinanggap namin ang tagapagligtas. Ang regalo mo, Ama, sa amin, si Jesus. Susundin namin si Jesus sapagkat mula ngayon, tinanggap namin siya bilang Panginoon. At nananalig din kami, Panginoon, na tutulungan mo kami na lalo pang lumalim ang aming pananampalataya upang wag na kami mawalay sa iyo, upang patuloy naming maranasan, Panginoon, na mayroong Diyos na nagmamahal sa amin, mayroong Diyos na hindi magpapabaya sa amin. Magtitiwala kami hanggang wakas. Magtitiwala kami hanggang wakas sapagkat ikaw ang nagsabi, kung ang iyong anak ay naipagkaloob mo sa amin, ano pa ba ang ipagkakait mo sa amin? Ama, sa mga sandaling ito, lahat po ng mga may karamdaman, dalangin ko po, Lord, i-touch mo sila, pagalingin sila ng lubusan, pahabain mo ang kanilang buhay, tulungan mo sila, Panginoon, maging masaya, at lumalim ang kanilang relasyon sa iyo upang lalong madama nila, Panginoon, ang mga biyaya mo, ang presensya mo, ang sarap ng buhay na ikaw ay kasama araw-araw. Panginoon, pagpalain mo rin, Panginoon, ang pangangailangan nilang lahat, lalo mga may problemang mga pinagdaraanan, lalo yung mabibigat, financial man yan o kung ano man, kaguluhan sa buhay. I pray, Lord, abutin mo po sila. Ano man yung pasampasan nilang nabibigatan sila, minsan napapagod na sila, nag-iisip, hindi makatulog, Lord, I pray. Ano man yung problemang iyan, please, O God, tulungan mo sila. Palayain mo sila dyan, Panginoon, at ibalik mo ang kapayapaan, ang sigla, ang lakas nila, Panginoon. At anuman ang karamdaman ng mga kapatid ko, mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa buto, sa laman, sa balat, Lord, please, i-heal mo sila and let your name be glorified. At ayaw mo, Panginoon, na lalong lumalim ang kanilang pananampalataya sa iyo, kanilang pagmamahal sa iyo, ang kanilang dedication sa iyo, ang kanilang devotion sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, tulungan mo kami makapag-commit sa iyo, lalo na sa covenant na ito. Manalig kami ng lubos. At yung mga tubig, Panginoon, inihanda ng aking mga kapatid, Lord, please, hipuin ang iyong kamay. Hipuin mo po, Panginoon, at hayaan mong dumaloy ang iyong kapangyarihan. Kapangyarihan ng pagpapagaling, kapayapaan, kagalakan, kalakasan, O Diyos. Kasiglahan in the name of Jesus. In the name of Jesus. At bagong buhay. Bagong buhay. Panginoon, sa mga mahal sa buhay namin, paiinumin namin ito, Lord, ay babaguhin mo. At sila man ay susuko sa iyo, tatanggapin ka rin bilang Panginoon tagapagligtas. Nananalig po kaming walang imposible sa iyo. Nananalig po kaming walang imposible sa iyo. Ama, sa oras na ito, ilalagay po namin sa iyong mga palad ang lahat ng aming panalangin. At nananalig kami, Panginoon, hindi mo kami bibiguin. Tinugon mo na, actually. Tinugon mo na kami. Ipinagkalob na ito. In Jesus' name, Amen and Amen and Amen. Marami pong salamat, Ama. Thank you sa iyo lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Papanatag po kami. Masayang-masaya kami ngayon sapagkat alam namin, Panginoon, pinatawad mo kami at pinagpala mo kami. Thank you, Lord. To God be the highest glory in Jesus' name. Amen and Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Okay? Marami pong salamat, mga kapatid. At muli, nakikiusap ako sa inyo. Kung feel nyo lang, mag-subscribe. At yung yayain nyo rin yung iba, mag-subscribe. Pero ang pinakamahalaga po, i-share nyo po ang video na ito. Share nyo po sa iba. Naglilingkod na kayo. Nagagamit na kayo ng Panginoon para makilala ang Panginoong Hesus, makilala ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kabutihan. Amen po. Maraming salamat, mga kapatid. At kung loloobin ng Panginoon, next Friday. Amen? Same time, 7:30.
Kasi yun ang maraming nag-message sa akin, 7:30, okay na daw. Okay po, God bless po. Share nyo po mga kapatid. Share nyo. Huwag nyo kalilimutan. Share nyo po. God bless po at may biyaya kayo kay Lord. God bless po.